Sinimulan ng sumugod ni Furuhashi papunta sa kaiju, habang si Reno naman ay pumuwesto sa ligtas na distansya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Hindi kumbinsido si Jugo na kayang makipagsabayan ni Furuhashi sa kaiju dahil ang combat power nito ay nasa 24% lamang. Ngunit nang masaksihan niya ang unang atake ni Furuhashi, agad niyang muling tinanong ang combat power nito. Laking gulat ng scientist nang makita itong umakyat sa 41%, ngunit bigla ring bumaba sa 22% nang matisod si Furuhashi. Dito napansin ng Vice Captain na tuwing nasa zone si Furuhashi sa pakikipaglaban, tumataas ang kanyang combat power. Ipinunto ni Jugo na posibleng pareho sila ng uri, at kung matuturuan nilang gamitin ng tama ang kanyang kakayahan, maaaring may iba pa itong natatanging katangian. Habang tumatakbo si Furuhashi, muling pumasok sa isip niya na kahit hindi siya ang napili para maging isang ganap na hero, alam niya sa sarili na ang landas na kanyang tinatahak ay hindi nalalayo sa kanila. Kaya naman, buong tapang niyang hinarap ang kaiju at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas. Dahil dito, lumitaw ang core ng halimaw. Kaagad niyang isinugod kay Reno ang hudyat upang tapusin na ang laban. Mabilis na kumilos si Reno at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaiju weapon, pinaputukan ang core at tuluyang pinabagsak ang Honju. Napatayo ang captain sa nasaksihan, at biglang naalala ang mga panahong kausap niya si Hikari. Sa eksenang iyon, sinabi niya kay Jugo na ang kanyang cells ay may kakayahang mag-adapt sa kaiju weapon number 4, at tinanong siya kung kakayanin ba niya ito. Doon napaisip si Jugo na kung noon pa lamang ay sinabi niyang hindi, baka buhay pa si Hikari hanggang ngayon. Idineklara ng scientist na patay na ang Honju, at makikita ang kasiyahan sa buong mukha ng 4th Division ngunit dahil sa kanilang pagkapanalo. Ngunit sa gitna ng saya, napaiyak ang captain at nasabing, ang sarap maging bata. Tinawagan niya si Reno, at sinabi rito na siya ay nakapasa, at pinagkakatiwalaan na ipagtanggol ang kinabukasan ng bansa. Samantala, tinawagan ni Mina si Jugo at kinamusta si Reno. Sagot ni Jugo, si Reno ay may malinis na kalooban, matigas ang ulo, padalos-dalos sa panganib, ngunit higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Jugo, siya ang perpektong tao para gumamit ng weapon number 6. Sa sagot na yon, napatingin ng blanko si Mina, at mahina niyang sinabi na ayaw niyang mamatay si Reno. Hiningi niya ang opinyon ni Jugo dahil alam niyang ito ang pinakamabusisi pagdating sa kaiju weapons. Ipinaliwanag ni Jugo na bihira lamang ang mga taong kayang gumamit ng weapon number 6, at taong may kakayahang kagaya niya, na parehong lumitaw sa kanyang harapan. Bilang pagtatapos, sinabi niya kay Mina na gagawin niya ang lahat para sanayin ang dalawa, at darating ang panahon na magugulat pa siya sa mga kaya nilang ipakita. Sa Kanazawa Base, 2nd Division, tinanong ni Kaguragi kung may nangyari ba. Dito ipinakita ni Izumo ang balita, at nagulat na lamang siya sa kanyang nalaman. Samantala, makikitang nagulat din si Kafka nang mabalitaan na si Reno na ang opisyal na gagamit ng kaiju weapon number 6. Kasabay nito ang kanyang pag-aalala dahil alam niya mismo kung gaano ito kadelikado. Nang tangkain niyang kausapin ang kalbo upang pigilan si Reno sa paggamit nito, bigla siyang sinuntok ni Kikoru. Mariin itong sinabi na huwag niyang maliitin ang kanilang mga kasamahan. Sa isip naman ni Kikoru, nagpasya siya na kailangan niyang maging mas malakas pa kaysa kay Reno. Habang nagsasanay si Kafka, hindi niya maiwasang isipin si Reno. Naalala niya kung gaano ito kahanga-hanga at kung paanong nagawa nitong ipakita sa lahat ang kanyang lakas. Napatanong tuloy siya sa sarili, may narating na ba talaga ako sa kapangyarihan ko? Kaya ko ba talagang protektahan ang iba? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan at pagkahabag sa sarili, biglang lumapit si Hoshina at tinanong siya, bakit mukha kang malumbay? Sa tingin mo, maaagaw mo ang spot ko kung ganyan ka. Mabilis niya itong nilapitan na parang aatake, dahilan para umatras si Kafka sa bulat. Umiti si Hoshina at sinabing, ngayon, patas na tayo. Nagawa kitang takutin. Napaluha si Kafka at agad na humingi ng tawad, ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, pinigilan siya ni Hoshina. Ayaw nitong maging madrama ang usapan. Sa halip, seryoso niyang sinabi na nagpapasalamat siya kay Kafka, hindi bilang kaiju number 8, kundi bilang Kafka Hibino na nagtransform sa harapan nila at iniligtas ang 3rd Division. Kasunod nito, ibinunyag ni Hoshina na alam na niya ang nangyayari sa katawan ni Kafka, na kung ipagpapatuloy niya pa ang paggamit ng kanyang kaiju form, maaari na siyang hindi makabalik bilang tao.
Kaya mariin niyang sinabi kay Kafka, "Ako ang tatalo kay number 9 para hindi ka na muling mapilitang mag-transform." Hindi na napigilan ni Kafka ang kanyang mga luha dahil dama niya ang pag-aalala ng kanyang dating vice captain. Nagpasalamat siya at buong puso niyang sinabi na ang pinakamalaking hangarin niya ay tanggapin siya ng lahat dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit alam din niya ang katotohanan na hindi pa sapat ang kanyang lakas para protektahan ang lahat. Kaya sa puntong iyon, nagdesisyon siyang yakapin ang kanyang kapalaran at maging number 8 upang lumaban. Samantala, napaisip si Hoshina. Alam niyang kahit pigilan pa nila si Kafka, magta-transform ito kapag may taong nangangailangan ng tulong. Kaya naman nagdesisyon siya, kung hindi na nila kayang iwasan ito, palalakasin na lamang nila siya. Nagpunta sila sa isang lugar, ang Ryunei Shrine, kung saan nakatala at inaalala ang mga namatay na biktima na nakipaglaban sa mga kaiju. Kabilang dito ang mga ninuno ni Hoshina. Dito, tinanong niya si Kafka kung pamilyar ba ito sa Mireki Daikaiju. Sumagot si Kafka na ito ang nilalang na nagdulot ng matinding pinsala sa Edo at sa silangang bahagi ng Japan noong 1657. Idinagdag naman ni Hoshina na noong unang panahon ng pakikipaglaban sa mga kaiju, kakaunti lamang ang mga kagamitang panlaban, at itinuturing ang labang iyon bilang pinakamalaki sa buong kasaysayan. Ang masakit pa, ang mismong lugar na kanilang kinatatayuan ngayon ay siyang lugar kung saan pinakamaraming tao ang nasawi sa pakikipaglaban laban sa kaiju. Sinabihan ni Hoshina si Kafka na simulan na ang laban, ngunit hindi siya dapat mag-transform. Tao laban sa tao ang magiging labanan, upang makita mismo ni Hoshina kung gaano nakalaki ang improvement ni Kafka. Agad namang pumayag si Kafka at mabilis na sumugod, nagbitaw ng sunod-sunod na suntok at sipa. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Hoshina, at sa bawat galaw ay nagagawa pa niyang pabagsakin si Kafka gamit ang mga simpleng counter-attack. Nagpatuloy ang kanilang sparring, at sa isang malakas na suntok ni Hoshina ay napaatras si Kafka. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinuri siya ni Hoshina dahil mas lalo na siyang lumakas. Sa kasunod na galaw, tinamaan niya si Kafka ng isang matinding suntok sa sikmura. Habang naghahanda si Kafka na salagin ang susunod na atake, biglang huminto si Hoshina. Napansin kasi niyang si Kafka, unti-unti nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng kanyang kaiju form. Dito niya ipinakita ang kanyang huling espesyal na atake, ang Defense Force Squadron-style combat technique, isang teknik na tanging si Isao Shinomiya lamang ang nakapagperpekto. Ipinaliwanag ni Hoshina na kung hindi siya maaaring gumamit ng kaiju weapon o SOT, ang tanging magagawa nila ay palakasin siya, upang mabawasan ang oras na kailangan niyang umasa sa kaiju power. At habang siya'y nabubuhay, hindi titigil ang pagdating ng mga kaiju. Hindi lamang si number 9 ang kanyang makakaharap, may mas malaking kinabukasan pa na naghihintay sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya iyon ang dapat niyang ipaglaban. Ito ang magiging kapangyarihan mo, at hindi ito mapupunta kanino man, seryosong wika ni Hoshina. Naantig si Kafka sa mga salitang iyon, at hindi niya napigilang maluha. Bago sila umalis, nagbigay galang muna siya sa lugar. Ngunit laking gulat niya nang mapansin ang tila hugis tao na anino, parang isang mandirigma na nakatayo sa kanyang harapan. Nang tawagin siya ni Hoshina, muli siyang lumingon ngunit wala na ito. Umalis si Kafka na nagtataka, at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung ano nga ba ang kanyang nakita. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.